Pagkatapos kong mabuhay muli, sinasadya kong iwasan ang bawat pagkikita namin ng paranoid na male lead. Sa nakaraang buhay, love at first sight sa akin ang male lead. Kaya sinadya kong maging lusyang para itago ang napakaganda kong mukha. Gusto ng male lead ang mga pasaway at rebelde. Kaya magiging good girl ako na may pinakamataas na grado sa buong eskwelahan. Dahil lang sa nakaraang buhay, nalaman ko lang pagkatapos kong mamatay na ako pala, ang hindi malilimutang unang pag-ibig ng paranoid na male lead sa nobela noong kabataan niya. Noong hawak na ng male lead ang kapangyarihan sa kanilang kumpanya, pinahirapan niya ako hanggang mamatay dahil sa kanyang pagiging possessive. Lu Chen, bitawan mo ako. Hindi ako namatay. Nabuhay akong muli. Ting, asterisk, matagumpay na nabind ang study to rewrite the plot system. Kapag natapos ng host ang lahat ng homework, maaaring baguhin ang isang salita sa orihinal na kwento. Kapag naging top 1 ang host sa buong grade level, maaaring baguhin ang isang pangungusap sa orihinal na kwento. Kapag naging top notcher ng provincial college entrance exam ang host, maaari niyang isulat ang sarili niyang ending para sa orihinal na kwento. Pag-aaral lang pala ang kailangan para mabago ang kwento. Lahat ng mga eksena kung saan may in love siya sa akin, sisirain ko lahat. Isang test paper na lang at tapos na. Ting, asterisk, congratulations, host, sa pagtapos ng lahat ng iyong homework. Nakuha mo na ang karapatang baguhin ng isang salita sa orihinal na kwento. Host, pakipili ang paragraph na gusto mong baguhin sa orihinal na kwento. Ito yun. Sa orihinal na kwento, sa araw na ito pumasok si Lu Chen sa eskwelahan. At na love at first sight siya sa akin habang may hawak akong payong sa gitna ng ulan. Baguhin. Ting, asterisk, one word rewrite, complete. Na-update na ang orihinal na kwento sa araw ng paglaya niya sa kulungan. Pumasok si Lu Chen sa eskwelahan. Umulan ng maliliit na kutsilyo mula sa langit. Lu Chen, wala na ang love at first sight mo. Aniyan na. Tulong. Umuulan ng kutsilyo. Takbo. Ano to? Sinong naghagis nito? Paalala lang, ang binagong kwento ay hindi maaaring makasakit sa mga karakter. Alam ko, pero naabot ko na ang layunin ko. Nakabalik ka na. Tamang-tama, pag-usapan natin ang pag-enroll mo. Naayos ko na ang lahat. Ikaw at si Yuyu ay mag-aaral sa international class. Ang galing. Ate, sabay na tayong papasok sa eskwela mula ngayon. Ayon sa orihinal na kwento, sa international class na ito. Pipilitin ako ni Lu Chen na maging katabi niya. Hindi lang ako pag-iinitan ng lahat ng babae sa buong eskwelahan. Mapipilitan pa akong masangkot muli kay Lu Chen. Hindi ako papasok sa international class. Anong sabi mo? Pupunta ako sa class 5. Sa class 5, na para sa college entrance exam. Kahit na ako ang tunay na anak na kada rating lang sa pamilya Kiao. Sa buhay na ito, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Hinding-hindi na ako may kukulong sa kwento ni Lu Chen. Hello darling. Ang numero 1 tagahanga ni Lu Chen. Noong nakaraang buhay, galit na galit siya sa akin. Pero ngayon, ang pangunahing karibal niya ay si Kiao Yuyu. Mahilig siyang makipagkumpetensya sa Ingles. Morning baby. Who's she? Ito ang ate ko, si Kiao Ying. Kara-rating lang niya galing sa probinsya. Hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Magtagalog na lang tayo. Miss. Doon ka na lang sa class 7. HMP, mas bagay ka roon. Ha. Kahit ano pang sabihin, ate ko pa rin siya. Ang bawat tao ay dapat lang mapunta sa lugar kung saan sila nababagay. Oo nga. Ang bawat tao ay dapat lang bumalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Di ba, kapatid? Pinapaalalahanan niya ako, na ako, ang peking anak, ang dapat bumalik sa lugar kung saan ako nararapat. Anong ibig mong sabihin dyan? Si mama na ang nagayos para mapunta si ate sa class 5. Yushin, tama na yan. Nagsimula na ang bagong system task. Kailangan ko lang tapusin ang huling mahirap na tanong pagkatapos ng klase. Para makuha ko ang karapatang magbago ng mga salita. Napansin ni Fu Yushin na para akong isang nerd. Na puro pag-aaral lang ang alam. Dinala ni Fu Yushin ng galit na iyon hanggang sa lunch break.
Oy, Lindsay. Wala ka buong umaga. May bago ka ng katabi, alam mo ba? Ang haba ng hair mo, ah. Halata namang sarkastiko yun. Hi, kahit gustong gusto kong mangasar. Pero huwag na lang nating istorbohin ang pag-aaral niya. Hi, bago kong katabi. Totoo nga pala, ang haba ng hair. Anong kailangan mo? Wala naman, magpapakilala lang ako. Ako ang bago mong katabi, Song Yilin. Okay. Parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Pero hindi ko maalala. Pwede bang isipin mo na lang na hindi mo ako nakilala? Pwede, syempre pwede. Song Yilin, lumabas ka saglit. Sa wakas, naalala ko na kung sino si Song Yilin. Isa siya sa mga kaibigan ni Lu Chen. Lagot na. Kung makikita ko ni Lu Chen ngayon, siguradong hindi maganda ang mangyayari. Paparating na. Bilis, konti na lang. Binabati kita, host, na kumpleto na ang misyon. Binubuksan ang susunod na pahina ng script. Nakakuha ng isang beses na pahintulot na magpalat ng salita. Nakatayo si Lu Chen sa likod ng pinto ng Class 5. Lumapit si Fu Yushan kay Lu Chen. Inabot ang Rejalong siya mismo ang gumawa. Kailangang maaga ang atensyon ni Lu Chen. Kailangan ng isang bagay na nakakagulat. Tama, isang bomba. Kung ganun, papalitan ko ang regalo ng bomba. Lu Chen. Ako mismo ang gumawa nito. Ikaw rin yung naghagis ng blade kaninang umaga, di ba? Bomba, oh. Tulong. Shit. Peke. Peke rin pala yung blade kaninang umaga. Pero parehong-pareho silang mukhang totoo. Sino ba tong nangaasar na umupo pa sa tabi ko? May umupo sa tabi ko. Ah, may bago palang estudyante. Kung pagbabasehan ng itsura niya, ang Lu Chen ngayon ay mukhang suplado at elegante. Hindi mo talaga aakalain na magiging isa siyang baliw. At paranoid na manyak sa hinaharap. Mukhang hindi ko muna pwedeng tanggalin ang face mask ko. Ang tinatawag nilang love at first sight. Sa totoo lang, ay dahil lang naman sa itsura. Hanggat hindi ako nakikita ni Lu Chen, hindi siya magkakaroon ng interes sa akin. General class pala ang klaseng ito. At kasama pa pala ang international class. Buti na lang at umuwi na si Lu Chen. Kung hindi, kailangan ko pang umabsent o mag-skip ng klase. Ate, bakit hindi ka nalang umupo sa unahan? Tabi na lang tayo. Kung mayroon kang hindi maintindihan sa klase, maaari mo akong tanungin. Si Kiao Yuyu talaga, maganda na, mabait pa. Siya yung anak ng pamilyang Kiao na galing pa sa probinsya. Ang baduy niya. Mamaya, siguradong magtatawag si Sir Zhao para sagutan ng pinakamahirap na tanong ngayon. Sa tingin ninyo, kapag tinawag yung prom din na yun, iiyak kaya siya? Matagal ko nang nalaman na yung high school ni Kiao Ying sa bayan nila. Hindi man lang nakapasok sa top 100. Siya pa ang pasasagutin sa pinakamahirap na tanong. Mayroon bang gustong sumubok na pumunta dito sa harap? Kung walang magbo-volunteer, ako na ang tatawag. Sir, gusto ko pong subukan. Sige, sagutan mo sa blackboard. Hi, itong si Kiao Yuyu. Talagang hindi niya pinalalampas ang anumang pagkakataon para magpasikat. Hindi na niya alam ang isasagot. Tatawag ako ng iba para sumubok. Ikaw, subukan mo. Nakita niyo ba? Natataranta na, gusto pang magtanong sa iba. Sir, hindi po marunong ang ate ko. Ihiwalay ang pag-verify sa mga common point ng L1 at L2 sa circle C1. Dito, makukuha natin na ang K ay katumbas ng 4 sa 3. Kaya naman ang equation na hinahanap ay katumbas ng 4 sa 3. I define ng x plus 2, simple lang, di ba? Ang galing niyang gumawa ng kwento, ha? Hindi masama, tama ang sagot. Siya talaga mismo ang gumawa nung tanong kanina. Mahahanap naman ng sagot sa internet. TSK, alam ko na. Hindi kagandahan, ang pangit ng taste niya. Gusto pa niyang isipin ng iba na magaling siyang mag-aral. Hayaan mo siyang magkunwari, sa exam, lalabas din ang totoo niyang anyo. Pangit ba si Kiao Ying? At saka, may mga sagot ba talaga online? Bakit hindi ko mahanap? Ngayong gabi, may celebration party pa ang pamilyang Kiao at Go. Lahat ng mga bigating pamilya sa syudad ay darating.
Paano kung magkita na naman kami ni Lucien? Ma, nakauwi na po ba si Xiaoying? Nakauwi na. Mamaya, puntahan mo siya, ha? Hindi pa siya gaanong malapit sa atin. Ma, nanalo ako ng award, may celebration party. Nakauwi na si Xiaoying. Bakit walang welcome party para sa kanya? Kanina mo pa siya bukang bibig. Bakit hindi mo siya puntahan? Halika ka rin, kung totoo ang nasa panaginip ko. Ang pamilyang Go, sila lang ang tanging pamilya na kahit paano ay nakasabay sa kapangyarihan ng mga Lo. Sa buhay na to, kailangan kong malampasan si Lucien. Kailangan kong pagtambalin si Go Kyushi at Kyoying. Kuya, gusto kang makilala ng mga kaibigan ko, pati na rin si Kyushi. Nasaan si Kuya? Nasaan si Xiaoying? Siya, nasa taas siya. Kuya, naaalala mo pa ba ako? Halika, labas ka na. Ililibre ka ni Kuya, at para makakilala ka na rin ng mga bagong kaibigan. Sa dati kong buhay, si Kuya ay, matagal bago kami naging malapit sa isa't isa. Ewan ko kung bakit, parang iba siya ngayon. Pero masaya pa rin akong makita si Kuya. HMP, kahit na hindi ko nagustuhan si Go Kyushi sa dati kong buhay. Hindi ko rin naman siya kinainisan. At hindi niya man lang ito tinatago. Ang pagkamuhi na ito, kalaunay naging halos di normal na pagiging possessive niya sa akin. Basta't may kinalaman kay Go Kesheng. Laging sumusulpot si Lucien. Para pahirapan ako. Diba't si Young Master Lu yan. Patay, hindi ko pa natapos basahin ang script pero pinagbuksan ko na si Kuya. Pumasok ang binata sa may pintuan habang may dalang kahon ng regalo. Ang malamig niyang tingin ay dama ko sa itaas. At nakita si Go Kyus na nakatayo sa ikalawang palapag. Kasama si Kyoying sa tabi niya. Young Master Lu, narito na po pala kayo. Young Master, ang suplado naman itong si Young Master Lu. At bakit naman ako aalis? Sa nakaraang buhay ko, sa mga panahong ito, wala pang gaanong problema si Kuya kay Lucien. Pero sa buhay na ito, bakit parang iba na? Yung sikat sa grade level ninyo, kilala mo, di ba? Hindi ko kilala. Hindi kami magkaklase, talaga. Kahit ang mga babae sa grade level namin, patay na patay sa kanya. Ganun ba? Sa tingin ko, hindi naman siya gwapo. Oo, hindi talaga gwapo si Lucien. Sige na, magkapatid nga naman talaga kayo. Pagkatapos noon, isang buong linggong hindi nagpakita si Lucien sa eskwelahan. Hanggang sa, yung katabi ko. Katabi, HMM. Sa party ng pamilya nyo noong araw na yun, nakita mo ba si Kuya Chen? Sino? Si Lucien. Si Kuya Chen namin. Huwag mong sabihin hindi mo siya kilala. Kailangan ko ba siyang kilalanin? Sige, sa susunod ituturo ko siya sa'yo. Si Kuya Chen, baka hindi mo pa lang siya nakakasalubong.